4 na taon ang nakalipas nang biglang maglaho si Conrad sa buhay ni Vanessa nang walang pasabi. Winasak nito ang kanyang puso, ngunit pinilit niyang bumangon. Ngayon, unti-unti na siyang nakaka-recover bilang personal assistant ng isang mayaman negosyante. Isang gabi, ang yayanig muli sa kanyang mundo. Sa mismong mansyon ng boss niya, muli niyang nakaharap si Conrad. Gwapo, sopistikado at mas mayaman. Pero imbis na yakap o paliwanag ang matanggap niya, isang malamig na titig ang isinalubong nito sa kanya. I'm sorry, do I know you? Hindi siya kilala ng lalaking minsan ang nangako sa kanya ng kasal. Amnesia nga ba ito o bahagi ng isang mapanganib na laro? At paano lalabanan ni Vanessa ang muling pagkabuhay ng natutulog niyang puso? Kung ang lalaking mahal niya ay tila isang estranghero na may bit-bit na malaking lihim. Mabilis ang tibok ng puso ni Vanessa habang inaayos sa mga babasaging baso sa ibabaw ng mahabang lamesang gawa sa mamahaling kahoy. Gabi ng malaking salu-salo sa mansyon ng kanyang amo na si Don Roberto Concepcion. Bilang head personal assistant, sa kanya nakasalalay ang perpektong daloy ng gabing iyon. Suot ang kanyang simpleng black dress at maayos na nakapusod na buhok, sinigurado niya walang kahit isang detalye ang magkakaroon ng pagkakamali. 4 na taon na siyang nagtatrabaho kay Don Roberto. Ang trabahong ito ang nagligtas sa kanya mula sa matinding depresyon noong biglang maglaho ang lalaking pinakamamahal niya. Si Conrad. Walang pasabi, walang sulat, walang text. Bigla na lang itong nawala na parang bula, na nag-iwan sa kanya ng durog na puso at libo-libong katanungan. Vanessa, nandiyan ang espesyal na panauhin ni Don Roberto. Bulong sa kanya ng isa sa mga kasambahay. Sige, pakisabi sa catering na ihanda na ang mga appetizer. Tugon niya, sabay pilit ng isang profesional ng ngiti. Naglakad si Vanessa patungo sa malawak na salas kung saan nagtitipo ng mga matataas na tao sa lipunan. Rinig ang banayad na tunog ng biolin at ang kalansing ng mga basa ng wine. Ngunit sa isang iglap, tila huminto ang ikot ng mundo para kay Vanessa. Sa may pintuan, katabi ni Don Roberto, ay isang lalaking matangkad, nakasuot ng pasadyang tuxedo at may tindig na imposibleng hindi mapansin. Ang pamilyar na hubog ng mukha, ang matangos na ilong, at ang makakapal na kilay na madalas niyang haplusin noon tuwing natutulog ito. Conrad! Halos mabitawan ni Vanessa ang dalang tray. Parang may kung anong pwersa na humigop sa lahat ng hangin sa kanyang baga. Ang lalaking gabi-gabi niyang pinagdarasal na makita, ang lalaki naging dahilan ng kanyang mga luha, ay nakatayo sa kanyang harapan. Mas lalo itong gumuwapo. Mas lalong mukhang mayaman at may otoridad ang bawat galaw. Hindi napigilan ni Vanessa ang kanyang mga paa. Parang may sariling isip ang mga ito na naglakad patungo sa kinaroroonan ng lalaki. Lumabo ang kanyang paningin dahil sa nagbabadyang mga luha. Conrad! Mahinang usal niya nang makalapit siya. Sapat na para marinig ng lalaki at ni Don Roberto. Lumingon ang lalaki sa kanya. Tinitigan siya nito ng diretso sa mata. Inasahan ni Vanessa ang gulat, ang yakap, o kahit malang ang pamilya na kislap sa mga mata nito. Ngunit walang anuman. Ang mga matang iyon ay kasing lamig ng yelo. Oh, Vanessa! Singit ni Don Roberto na nakangiti. Ito nga pala ang aking bagong business partner mula sa ibang bansa. Siya si Sebastian. Conrad. Pag-uulit ni Vanessa, hindi pinapansin ang boss niya. Conrad, ikaw ba yan? Ikaw yan, di ba? Saan ka nagpunta at bakit ngayon ka lang? Kumunot ang noon ng lalaki. Tumingin ito kay Don Roberto bago muling ibinalik ang tingin kay Vanessa. Ang boses ito, bagaman pamilyar ang baritono, ay may kakaibang lamig na yumanig sa buong pagkatao ng babae. I'm sorry, miss. Do I know you? I think you have the wrong person.
Malamig nitong pahayag. Para namang sinaksak ang puso ni Vanessa. Ang lalaking kabisado ang bawat nunal sa kanyang katawan. Ang lalaking nangakong pakakasalan siya ay tinawag siyang Miss at itinangging kilala siya. Hindi nakatulog si Vanessa ng gabing iyon. Paulit-ulit na nag-e-echo sa kanyang isipan ng malamig na tinig ng lalaki. I'm sorry, Miss. Do I know you? Paano nangyaring hindi siya dito kilala? Hindi ba 3 taon din silang naging magkasintahan? Kinabukasan, maagang pumasok si Vanessa sa study room ni Don Roberto upang ihatid ang kape nito. Doon ay laking gulat niya nang makitang nandun din ang lalaki. Kasyol na nakaupo habang nagbabasa ng mga papeles. Vanessa, mabutit nandiyan ka, ani Don Roberto. Mula ngayon tutulungan mo rin si Sebastian sa kanyang mga schedule habang narito siya sa Pilipinas para sa ating joint venture. Nanginginig ang kamay ni Vanessa habang ibinababa ang tasa ng kape. Opo, Don Roberto. Nang lumabas ang matandang negosyante para sa isang tawag, naiwan ang dalawa sa loob ng silid. Ang katahimikan ay napakabigat. Hindi na nakatiis si Vanessa at nilapitan niya ang lalaki at hinarap ito. Conrad, itigilan mo na to. Walang tao rito. Bakit ka nagpapanggap na hindi mo ako kilala? Ano ba nangyari sa'yo? 4 na taon na nakalipas. May halong pakiusap ang kanyang boses. Ibinaba ng lalaki ang hawak na dokumento. Tumingin ito sa kanya, walang emosyon. Miss Vanessa, right? I am Sebastian. I am from New York. I think you are mistaking me for someone from your past. At kung maaari, sana'y panatilihin nating profesional ang ating ugnayan habang narito ako. Napatanga si Vanessa. Tinitigan niyang mabuti ang mukha nito. Walang duda siya. Siya si Conrad. Ang tindig, ang labi, maging ang maliit na peklat sa may malapit sa kanyang kanang kilay na nakuha nito noong bata pa ito. Paano nagkaroon ng ibang pangalan si Conrad? Hindi ako pwede magkamali. Bulong ni Vanessa habang umaatras. Ikaw si Conrad, ang Conrad ko. Kung may kilala kang kamukha ko, baka coincidence lang yun. Maring sabi ng lalaki bago muling ibinalik ang pansin sa mga papel. Maaari mo na akong iwan. Lumabas si Vanessa ng silid na may mabigat na dibdib. May kung anong mali. Kung amnesia ito, bakit Sebastian ang pangalan nito at bakit tila napakayaman na niya? Kumpara sa simpleng Conrad na nakilala niya noon na isang ordinaryong arkitekto. Lumipas ang 1 linggo at naging anino si Vanessa ni Sebastian. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong nalilito si Vanessa. May mga pagkakataon na kapag hindi nakatingin ng lalaki, nahuhuli niya itong nakatitig sa kanya ng may malalim na emosyon. Isang sulyap na puno ng lungkot at pagnanais. Ngunit sa oras na magsalubong ang kanilang mga mata, agad itong babalik sa pagiging malamig na negosyante. Isang hapon, inutusan si Vanessa na ihatid ang ilang mahalagang kontrata sa tinutuliyang suite ni Sebastian sa loob ng mansyon. Kumatok siya ngunit walang sumasagot. Dahil medyo nakabukas ang pinto ay pumasok siya. Nakita niya si Sebastian na nakatayo sa balkonahe. Nakatalikod at may hawak na baso ng alak. May kung anong lungkot ang bumabalot sa tindig nito na pamilyar kay Vanessa. Ito ang itsura ni Conrad tuwing may bigat itong problema noon. Conrad? Marahang tawag ni Vanessa. Lumingon ang lalaki at sa pagkakataong ito, hindi nito agad na isuot ang kanyang malamig na maskara. Nakita ni Vanessa ang gulat at ang matinding pangungulila sa mga mata nito bago ito mabilis na nag-iwas ang tingin. I told you, Vanessa. My name is Sebastian. Medyo may gasgas ang boses ito ngayon at tila pagod. Bakit ba pinaninindigan mo yan? Tuloy nang naiyak si Vanessa.
Lumapit siya at hinubakan ang braso nito. Nagulat siya nang maramdaman ang bahagyang panginginig ng katawan ng lalaki. Naaalala mo ba ito? Ang pabangong gamit mo. Ang paraan ng pagtayo mo. Conrad, parang awa mo na. Kung galit ka sa akin, sabihin mo. Huwag mo naman akong tratuhin ng parang hangin. Tinitigan ni Sebastian ang kamay ni Vanessa na nakahawak sa kanyang braso. Dahan-dahan, ngunit may pwersa. May pwersa nitong inalis ang kamay ng babae. You don't understand, Vanessa. Bulong nito na naging dahilan ng pagkabuhay ng pag-asa sa puso ng dalaga. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, binalik na naman ito ang malamig na mukha. You need to stop this fixation. I am not the man you lost. Umalis si Sebastian at iniwan si Vanessa na umiiyak sa balkonahe. Ngunit sa pagkakataong ito, nakasisiguro si Vanessa. Kilala siya ng lalaking to. May tinatago to at gagawin niyang lahat upang malaman kung ano ang katotohanan. Ang gabi ay binalot ng isang masungit na panahon. Malalakas na sapat ng hangin ang humampas sa mga bintanang salamin ng mansyon ni Don Roberto. Kasabay ng pabigla-biglang dugundong ng kulog na tila nagbabadya ng isang malaking pagsabog. Ngunit para kay Vanessa, ang mas matinding bagyo ay hindi ang nasa labas ng bahay, kundi ang nagngangalit na hinala at kalituhan sa loob ng kanyang dibdib. Hindi siya pwedeng magkamali. Kilala niya ang bawat galaw ni Conrad. Alam niya kung paano to humawak ng baso, kung paano to sumulyap kapag malalim ang iniisip, at ang pamilyar na ritual nito ng pagpikit ng mariin kapag nakakaramdam na matinding stress. Lahat ng iyon ay nakikita niya kay Sebastian. Pero bakit tila may pader na bakal sa pagitan nilang dalawa? Bakit may mga maliliit na bagay na hindi nagtutugma? Isang pagkakataon na dumating ng gabing iyon na lalo nagpatindi sa kanyang pagdududa. Inutusan si Vanessa ng mayordoma na dalhan ng mainit na tsaa si Sebastian sa library. Habang naglalakad sa pasilyo, nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi dahil sa lamig ng aircon, kundi dahil sa halo-halong emosyon. Pagdating sa tapat ng pinto, bahagya itong nakabukas at sumulyap siya sa maliit na puwang. Nakatayo si Sebastian sa tapat ng naglalaki ang estante ng libro. Nakatalikod, hawak nito ang isang lumang panulat. May kung anong ibinubulong ito sa sarili at maya-maya pa'y humarap ito sa mesa at nagsimulang pumirma ng mga dokumento. Doon na patigil ang paghinga ni Vanessa. Si Conrad ay kaliwete. Nung magkasintahan pa sila, madalas siyang asarin si Conrad dahil laging may bahid ng tinta ang gilid ng palad nito tuwing nagsusulat. Ngunit ang lalaki na sa harap niya ngayon, si Sebastian, ay hawak ang mamahaling ballpen sa kanyang kanang kamay. Swabe at mabilis itong nilagdaan ng mga papel gamit ang kanang kamay na walang kahirap-hirap. Paano? Paano naging kanang kamay ang gamit niya? Bulyaw ng isip ni Vanessa. Ang amnesia ba'y nakakapagpabago ng nakasanayang kamay sa pagsusulat? Hindi, imposible. Sa tindi ng gulat, napaatras si Vanessa. Bahagyang tumama ang kanyang siko sa florera na nakapatong sa maliit na mesa sa labas ng pinto. Lumikha ito ng matalim na tunog bago tuli ang nabasag sa sahig. Sino yan? Ang mariing boses ni Sebastian ay agad na dinaluhong ang katahimikan ng gabi. Bumukas ang malaki ang pinto at lumabas si Sebastian. Madilim ang mukha at may hawak na otoridad sa bawat galaw. Nang makita si Vanessa na nakaluhod at sinusubukang pulutin ang mga basag na piraso ng florera, agad na lumambot ang matigas itong ekspresyon. Ngunit mabilis din itong napalitan ng pagkairita. Vanessa, anong ginagawa mo rito? Bakit nagbamanman ka? Tanong nito habang mabilis sa lumapit. Hindi ako nagmamanman, sir. Panginginig ng boses ni Vanessa. Sadyang idini ng salitang sir. Ihatid ko lang sana ang tsaa mo. Nagulat lang ako kaya nabitawan ko ang tray.
Huwag mo nang hawakan yan, baka masugatan ka. Utos ang lalaki. Ngunit huli na. Isang matalim na piraso ng porselana ang bumaon sa tuturo ni Vanessa. Napasingap si Vanessa sa dapo ng sakit. Mabilis sa umagos ang pulang dugo mula sa kanyang daliri. Ang sumunod na nangyari, tila isang reflex na hindi napigilan ng lalaki. Nawala ang pagiging seryoso at malamig na si Bastian. Sa isang iglap, lumuhod ito sa harapan ni Vanessa. Hinablot ang nasugat ang kamay ng dalaga at walang pag-alinlangan dinala ang daliri nito sa kanyang sariling bibig upang sipsipin ang dugo at patigilin ang pag-agos niyon. Isang eksaktong bagay na ginagawa ni Conrad noon tuwing nasusugatan si Vanessa sa kusina. Nanlaki ang mga mata ni Vanessa. Ang init ng labi ng lalaki. Ang nag-aalagang alalang titig na saglit nitong pinakita ay ang Conrad na kilala at minahal niya. Conrad! Pagod at pakiusap na bulong ni Vanessa. Huwag mo nang itanggi ang paraan ng pag-aalaga mo. Ikaw si Conrad. Napatigil ang lalaki at tila natauhan ito sa kanyang ginawa. Bigla nitong binitawan ng kamay ni Vanessa. Tumayo at lumayo ng ilang hakbang. Nabawi na naman ito ang kanyang malamig na proteksyon. I told you, it's Sebastian. Pwede ba, Vanessa? Umalis ka na rito at magpagamot ka ng daliri mo. Sabihan mo ang ibang katulong na linisin ang kalat na to. Malamig at pinal na sabi nito. Habang nakatalikod na kay Vanessa upang itago ang naglulubid na emosyon sa kanyang mukha. Habang naglalakad palayo si Vanessa, hawak ang kanyang sugatang daliri. Nasalong tumindi ang kanyang determinasyon. May malaking misteryo sa lalaking ito. Kamukhang kamukha ni Conrad. At may mga kilos sa katulad ni Conrad. Ngunit kaliwete si Conrad samantalang kanang kamay ang gamit ng lalaking ito sa pagsusulat. Sino ka ba talaga? Tanong ni Vanessa sa sarili habang nakatingin sa madilim na langit. At nasaan ang totoong Conrad ko? Ang misteryong bumabalot sa pagkatao ng lalaki nagpakilalang Sebastian ay naging isang malaking pasanin sa dibdib ni Vanessa. Hindi na siya makapag-isip ng maayos. Sa bawat pagkakataon na magkakalapit sila, may kung anong kuryente dumarating na tila sumasamo sa kanya na huwag sumuko. Ngunit ang katotohanan ng kaliwete si Conrad habang kanang kamay naman ang gamit ni Sebastian ay isang malaking pader na naglalayo sa kanya sa katotohanan. Kinabukasan, isang mahalagang lakad ang nakatakda para kay Sebastian. Kailangan nitong magtungo sa isang liblib na warehouse sa labas ng lungsod kung saan itinatayo ang bagong manufacturing plant ng Concepcion Shipping Lines. Dahil may sakit ang personal driver ni Don Roberto, si Vanessa na atasang sumama kay Sebastian upang magsilbing gabay at mag-asikaso ng mga pipirmahang dokumento. Ang biyahe ay binalot na nakatulilig na katahimikan. Si Sebastian ang nagmamaneho ng marangyang SUV habang si Vanessa naman ay nakaupo sa passenger seat. Pilit na nakatingin sa labas ng bintana. Ang hangin sa loob ng sasakyan ay tila ba napakabigat. Puno ng mga hindi masabing salita at nakaririnding tensyon. Kung may kailangan ka pang ihanda para sa pulong mamaya, gawin mo na. Palamig na basag ni Sebastian sa katahimikan. Ang kanyang boses ay nanatiling formal, ngunit napansin ni Vanessa ang mahigpit na pagkakahawak nito sa manibela. Lahat po ay handa na, Sir Sebastian. Sagot ni Vanessa at sadyang idiniin ang titulo ng lalaki upang ipaalala sa sarili na kailangan niyang dumistansya. Nakarating sila sa construction site ng walang aberya. Malawak ang lupain, napapaligiran ng mga naglalakihang bakal, simento at mga heavy machinery. Dahil tanghalit oras ang pahinga ng mga magagawa, medyo tahimik ang paligid. Naglakad sila at pumasok sa loob ng isang hindi pa tapos na gusali kung saan gaganapin ang inspeksyon. Habang naglalakad at tinitingnan ng mga blueprints, hindi maalis si Vanessa ang kanyang paningin sa likod ni Sebastian. Ang tindig nito, ang paraan ng paghakbang. Bawat hibla ng pagkatao nito ay sumisigaw sa pangalan ni Conrad.
Vanessa, iabot mo sa akin ang file para sa West Wing. Utos ito nang hindi lumingon. Lumapit si Vanessa upang iabot ang folder. Ngunit sa kamalas-malasan, habang naglalakad siya sa ilalim ng isang scaffolding, isang malakas at nakatutulig na kalog ang narinig mula sa itaas. Ang isa sa mga steel beam na pansamantalang nakatali sa itaas ay lumuwag at ang pagkakabit dahil sa huling pag-ulan. Vanessa, alis dyan! Isang kulog na sigaw ang nagmula sa bibig ni Sebastian. At bago pa man bawiin ang utak ni Vanessa ang kontrol sa kanyang mga paa, naramdaman na lamang niya ang isang napakalakas na pwersa na humablot sa kanyang bewang. Sa isang iglap, binuhat siya ng lalaki at marahas silang gumulong sa sementadong sahig. Isang naglalaki ang bakal ang bumagsak sa mismong pwesto kung saan nakatayo si Vanessa. May isang segundo lang ang nakalipas. Naglipan ang makapal na alikabok sa paligid. Ang tunog ng pagbagsak ng bakal ay malingaw sa buong gusali. Ngunit ang tanging naririnig ni Vanessa ay ang mabilis at marahas na pagtibok ng isang puso na nakadikit sa kanyang dibdib. Nasa ibaba si Sebastian at yakap-yakap si Vanessa ng napakahigpit upang magsilbing panangga sa anumang talsik ng bato o bakal. Ang mukha nito ay nakabaon sa leeg ni Vanessa at nararamdaman ng dalaga ang mabilis sa paghinga nito. Diyos ko! Vanessa, are you okay? Sagutin mo ko, nasaktan ka ba? Ang boses ni Sebastian ay hindi nang malamig na boses ng isang bilyonaryong negosyante. Ito ang boses ng isang lalaking takot na mawala ng pinakamahalagang tao sa buhay niya. Dahan-dahang itinaas si Sebastian ang kanyang ulo upang tingnan si Vanessa. Ang mga mata nito ay puno ng takot, pag-aalala at pagmamahal. Isang emosyon na 4 na taon ang kinasasabikan ni Vanessa. Sa napakalapit na distansyang iyon, nakita ni Vanessa ang isang bagay na hindi niya napansin noon dahil sa galit at lungkot. May maliit na nunal si Sebastian sa ilalim ng kanyang kaliwang tenga. Isang bagay na wala kay Conrad. Conrad? Bulong pa rin ni Vanessa, kahit na naguguluhan ang kanyang isip. Nang makita ni Sebastian na ligtas si Vanessa, bigla nagbago ang ekspresyon nito. Ang takot ay napalitan ng isang malalim na pagdadalamhati at galit sa sarili. Dahan-dahan itong binitawan ng pagkakayakap sa bewang ni Vanessa at tumayo. Habang pinapagpag ang alikabok sa kanyang kasuotan, ang pader na pilit nitong itinayo ay muling bumalik. Ngunit sa pagkakataong ito, may lamat na. I'm sorry. Nabigla lang ako. Pilit na pagbawi ni Sebastian habang umiiwas ng tingin. Kailangan nating bumalik sa mansyon, hindi ligtas ang lugar na to. Habang naglalakad pabalik sa sasakyan, hawak ni Vanessa ang kanya nanginginig na mga kamay. Ngayon, sigurado na siya. Ang lalaki na nagligtas sa kanya ay may malalim na nararamdaman para sa kanya. Ngunit may pisikal na kakaibahan ito kay Conrad. Ang kanang kamay sa pagsusulat, ang nunal sa ilalim ng tenga. Hindi kasi Conrad, pero bakit kilala mo ako? Bakit ganyan mo ako tingnan at protektahan? Ang tanong na nagdulot ng mas matinding kilabot sa buong pagkatao ni Vanessa. Ang katotohanan ay malapit nang lumabas at alam niyang mas matindi pa ito sa anumang bagyong hinaharap niya. Hindi na nakayanan ni Vanessa ang bigat ng mga tanong na naglalaro sa kanyang isipan. Ang mutik ng kamatayan sa construction site, ang maigpit at tila natatakot na yakap ni Sebastian, ang pamilyar na amoy ngunit may mga kakaibang marka sa katawan. Lahat ng ito ay nagtulak sa kanya sa gilid ng bangin ng kawalan. Matapos sila makabalik sa mansyon, hindi na siya nagpalit ng damit kahit pa may bakas ng alikabok ang kanyang uniforme. Diretso siyang nagtungo sa pribadong opisina ni Sebastian sa kanang pakpak ng mansyon. Walang katok, walang pasabi, at maras siyang itinulak ang pinto. Nadatnan niya si Sebastian na nakatayo sa tapat ng malaking glass window. Nakatalikod habang hawak ang isang baso ng whiskey. Nang marinig ang kalabog ng pinto, hindi ito lumingon agad at parang inaasahan na nito ang kanyang pagdating.
Vanessa, hindi ba tinuruan ka ng tamang kagandaang asal bago pumasok sa silid ng inyong superior? Malabig nitong boses, ngunit may bahid ng pagod na hindi na naitatago. Itigil mo na to! Sigaw ni Vanessa. Nanginginig ang kanyang buong katawan at ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay tuloy ng umagos sa kanyang mga mata at sa kanyang pisngi. Sino ka ba talaga? Huwag mo akong lokohin! Kamukha mo si Conrad. Hawig mo ang bawat anggulo ng mukha niya. Pero hindi kanya kaibigan o malayong kamag-anak lang. Kaliwete si Conrad. Ikaw ay kanan. Walang nunal si Conrad sa ilalim ng tenga pero ikaw ay meron. At higit sa lahat, kapag tumitingin ka sa akin, nakikita ko ang takot na mawala ako. Pero may kasamang matinding pagkakasala. Sino ka? Dahan-dahang humarap ang lalaki. Binaba nito ang baso ng alak sa ibabaw ng mesa. Ang mukha nito ay blanco, ngunit ang mga mata nito ay unti-unting namula. Huminga ito ng malalim. Isang buntong hininga na tila nagpapakawala ng 4 na taong pasanin. Gusto mo talagang malaman ang katotohanan, Vanessa? Ang boses ito ay tuloy ng nagbago. Wala na ang mapagmataas sa tono ng isang New York billionaire. Sigurado ka ba na handa ka marinig kung bakit ako narito? Sabihin mo sa akin, nagmamakaawa ako. Lumapit si Vanessa at tinaluhong ang distansya sa pagitan nila. Nababaliw na ako, Conrad. O kung sino ka man. Humarap ng diretso ang lalaki, tinitigan siya sa mata. Hindi ako si Conrad. Parang gumuho ang langit kay Vanessa. Kahit na alam ng kanyang lohika ang mga ebidensya, ang marinig ang direktang pagtanggi mula sa mismong labi ng lalaki ay nagdulot ng panibagong sugat. Pero paano? Ako si Ivan. Basag ng lalaki sa kanyang sasabihin. Ivan Varona. Ako ang kambal ng kapatid ni Conrad. Napatanga si Vanessa at napahawak siya sa sandalan ng silya para hindi matumba. Kambal? Walang nabanggit sa akin si Conrad na may kambal siya. Sabi niya, ulila na siya at walang ibang pamilya. Isang mapait ng ngiti ang sumili sa mga labi ni Ivan. Dahil itinago niya ang tunay na pagkatao para protektahan ka. At para protektahan ang sarili niya mula sa pamilya namin. Ang pamilyang Varona ay hindi lang basta mayaman. Vanessa, hawak namin ang isa sa pinakamalaki shipping line sa Asia at Amerika. Ngunit ang mundong ginagalawan namin ay marumi. Puno ng banta, saksakan sa likod at mga kaaway sa negosyo. Nung bata pa kami, nagrebelde si Conrad. Ayaw niya sa korporasyon. Ayaw niya sa marangyang buhay na may kapalit na panganib. Kaya lumaya siya. Nagpalit ng pagkakakilanlan at nagpakababa bilang isang simpleng arkitekta sa Pilipinas. At doon kanya nakilala. Lumapit si Ivan kay Vanessa dahan-dahan na tila natatakot na baka bigla itong maglaho. Ang kanyang kanang kamay ay bahagyang itinaas ngunit pinigilan din ng sarili na hawakan ng pisngi ng dalaga. 4 na taon na nakalipas. Nahanap na mga kalaban ng pamilya namin ang kinaroroonan ni Conrad. Pagpapatuloy ni Ivan at gumagaral-gal ang boses. Isang gabi habang pauwi siya galing sa isang date ninyo, hinarang ang sasakyan niya. Tinangka siyang patayin. Naaksidente ang kotse niya. Nahulog sa bangin. Ligtas siyang nakuha ng mga tauhan ng tatay namin. Pero ang pinsala sa utak niya ay malubha. 4 na taon na. Vanessa, 4 na taon na nang nasa koma si Conrad sa isang lihim at pribadong pasilidad sa labas ng bansa. Napasingap si Vanessa. Napakapit sa kanyang dibdib sa tindi ng sakit. Hindi! Buhay si Conrad! Buhay ang Conrad ko! Buhay siya. Ngunit hindi namin alam kung kailan siya magigising. Ani Ivan, habang may tumalong luha sa kanyang sariling mata.
upang hindi isipin ng mga kalaban na nagtagumpay sila at upang protektahan ang mga shares ng pamilya sa stock market. Kailangan ko magpanggap bilang si Conrad sa ilang pagkakataon. At ngayon bilang si Sebastian upang ayusin ang joint venture dito sa Pilipinas. Kailangan kong protektahan ang imperyong tinayo ng pamilya namin. Dahil yun lang ang paraan para masiguradong ligtas sa mga taong nakapaligid sa amin. Kabilang ka. Tumingin si Vanessa kay Ivan. Halo-halo ang emosyon. Kaya ba nagpanggap ka na hindi mo ako kilala? Nung ina kitang makita sa mansyong to, gusto ko sumigaw at yakapin ka, Vanessa. Pag-amin ni Ivan. Ang kanyang boses ay puno ng matinding damdamin na matagal nang kinikimkim. Dahil bago pa naman maaksidente si Conrad, madalas siyang magpadala ng mga sulat at larawan mo sa akin. Sabi niya, nakatagpo na siya ng anghel. Kilalang kilala kita bago mo pa ako makita. At ang mas masakit, sa nakalipas sa 1 linggong kasama kita, sa bawat sakripisyo mo, sa bawat sulyap mo na para sa kapatid ko. Vanessa, hindi ko sinasadya. Pinilit kong maging malamig. Pinilit kong lumayo. Pero nahuhulog ang loob ko sa iyo. At yun ang pinakamalaking kasalanan ko sa kapatid ko. Nabalot ng nakatutulig na katahimikan ng silid habang ang ulan sa labas ay patuloy na bumubuhos. Saksi sa 2 pusong winasak at binago ng isang malupit na katotohanan. Ang katotohanan ay isang lason na dahan-dahang pumatay sa natitirang lakas ni Vanessa. Sa buong magdamag matapos ang pag-amin ni Ivan, hindi siya dinalo ng antok. Ang bawat patak ng ulan sa kanyang bintana ay tila sumbat ng nakaraan. Si Conrad, ang kanyang Conrad na iniyakan at hinanap sa loob ng 4 na taon ay hindi siya kinalimutan. Hindi siya iniwan nito dahil sa kawalan ng pag-ibig, kundi dahil sa nakagapos ito sa pagitan ng buhay at kamatayan. Kinaumagahan, bago pa man sumikat ang araw, isang itim na sasakyan ang naghihintay sa labas ng mansyon. Walang imik na sumakay si Vanessa sa tabi ni Ivan. Wala nang mamahaling suit ng lalaki. Nakasuot lang ito ng simpleng itim na jacket at may malalim na itim sa ilalim ng mga mata. Batid ni Vanessa na pareho silang pinaglamay ng sarili nilang mga kaisipan. Malayo bang pupuntahan natin? Basag ni Vanessa sa katahimikan. Habang binabaybay nila ang madilim at palikulikong daan patungo sa isang bulubunduking bahagi ng Antipolo. Isang pribadong rest house ang pamilya na ginagawang medical facility. Maikling sagot ni Ivan. Ang kanyang kanang kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela, habang ang kaliwa ay bahagyang nakapatong sa kanyang kandungan. Nanginginig. Dito namin siya inilipat 6 na buwan ang nakalipas mula sa New York, upang mas malapit ako sa kanya habang inaayos ang negosyo kay Don Roberto. Matapos ang halos 2 oras na biyahe, pumasok ang sasakyan sa isang malawak na ari-arian na napapaligiran ng matataas sa pader at may mga armadong gwardiya. Walang karatula, walang palatandaan na may buhay sa loob ng modernong puting gusali na nakatago sa pagitan ng mga naglalakihang puno. Bumaba sila. Ramdam ni Vanessa ang panlalamig ng kanyang mga palad. Gabay ang mabibigat na akbang ni Ivan. Pumasok sila sa isang pasilyo na amoy gamot at antiseptiko. Huminto sila sa tapat ng isang silid na may glass panel. Ihanda mo ang sarili mo, Vanessa. Bulong ni Ivan bago dahandang pinaliko ang hawakan ng pinto. Ang unang tumabad kay Vanessa ay ang mahinang tunog ng mga makina. Ang ritmikong beep ng heart monitor na siyang tanging patunay na may pumipintig pang buhay sa loob ng silid. Sa gitna ng kama, napapaligiran ng mga tubo at swero ay isang lalaki. Napatakip ng bibig si Vanessa. Ang kanyang mga tuhod ay tulian ng hina, dahilan upang mabilisi ang alalayan ni Ivan sa siko. Si Conrad. Ngunit malayo ito sa masigla. Tumatawa at makisig na arkitekto na huling nakasama ni Vanessa sa isang simpleng karinderya 4 na taon na ang nakalilipas. Payat ang katawan nito,
Maputla ang balat na tila hindi nasisikatan ng araw. At ang mukha ay may mga bakas ng lumang tahi mula sa aksidente. Ang kanyang mga mata na dati puno ng buhay at pangarap ay nakapikit ng mariin. Lumapit si Vanessa sa gilid ng kama. Nanginginig ang kanyang kamay nang hawakan niyang kaliwang kamay ni Conrad. Malamig ito, walang ganti na pisil. "Conrad!" hikbi ni Vanessa. Ang sakit ay tila isang malaking pako na ibinaon sa kanyang dibdib. "Nandito na ako. Bakit hindi mo sinabi? Bakit hinayaan mo mag-isa ako?" Sa likod niya, nakatayo si Ivan, nakayuko at pilit na nilalabanan ng sariling luha. 4 na taon ang ganyan ang kalagayan niya, Vanessa. Sabi ng mga doktor, ang pinsala sa kanyang frontal lobe ay malubha. Comatose. Maaaring magising siya bukas, sa susunod na taon o maaaring hindi na kailanman. Humarap si Vanessa kay Ivan habang patuloy na umaagos ang luha. "Kaya mo ba ginagawa to? Kaya ka ba nagpapanggap na siya? Dahil ba sa guilt?" Tinitigan siya ni Ivan. Isang titig na puno ng matinding emosyon. Nung gabi ng aksidente, dapat ay ako ang nasa sasakyang yun. Ako ang target ng mga kalaban dahil ako ang tagapagmana ng korporasyon. Pero nalaman ni Conrad ang plano kaya ginamit niya ang kotse ko para iligtas ako. Siya ang sumalo ng bala at ng bangina para sa akin. Lumapit pa si Ivan ng isang hakbang. Ang kanyang boses ay naging marahan ngunit puno ng pait. "Tinako ko ang buhay niya. Ang pangalan niya upang tapusin ang laban na ito. Pero hindi ko pinaghandaan ay makilala ang babaeng dahilan kung bakit niya gustong talikuran ng lahat." Napatitig si Vanessa kay Ivan sa pagitan ng makinang bumubuhay kay Conrad at sa lalaking nakatayo sa kanyang harap na may pasa ng buong mundo. Naramdaman ni Vanessa ang isang kakaibang takot. Takot dahil sa kabila ng pagmamahal niya kay Conrad na nakahiga sa kama. Ang puso niya ay mabilis at tumitibok para sa lalaking nagpapakita sa kanya ng kahinaan ngayon. Si Ivan. "Huwag, Ivan." Bulong ni Vanessa at tila binabasa ang sariling isip. "Huwag mong sabihin yan. Hindi ko na mapipigilan ang sarili ko, Vanessa." Seryosong saad ni Ivan habang nakatingin sa magkahawak kamay ni Vanessa at ng kanyang nakaratay na kambal. "Nandito ako para sa hustisya ng kapatid ko. Pero natatakot ako dahil baka sa pagtatapos ang laban na to, hindi lang buhay ni Conrad ang nagustuhan ko, kundi pati ang babaeng nakatadhana para sa kanya." Isang matalim na tunog mula sa heart monitor ang biglang bumasag sa kanilang pag-uusap. Ang linya ng pulso ni Conrad ay biglang nagbago. Nagpapakita ng biglang pagtaas ng presyon ng dugo. At ang mga daliri ni Conrad na hawak ni Vanessa ay bahagyang gumalaw. Ang biglang paggalaw ng mga daliri ni Conrad at ang pagwawala ng linya sa heart monitor ay nagulot ng agarang kaguluhan sa loob ng silid. Mabilis na pumasok ang 2 doktor at isang nurse. Hawak ang iba't ibang medikal na kagamitan upang suriin ang vital signs sa nakaratay na kambal. Halos hilahin ni Ivan si Vanessa palabas ng silid upang bigyan ng espasyo ang mga eksperto. Sa labas ng pasilyo, nakasandal si Vanessa sa malamig na pader habang ang kanyang dibdib ay nag-aagawan sa hangin. Ang hawak ng kamay ni Ivan sa kanyang siko ay nanatiling mahigpit. Tila ba ito na lamang ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanila sa katinuan. "Ano nangyari sa kanya, Ivan? Magigising na ba siya?" Tanong ni Vanessa at ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng takot at pag-asa. Humarap sa kanya si Ivan. Binitawan ng kanyang siko ngunit hindi lumayo. Ang mga mata nito ay may kakaibang lito at sakit. Sabi ng mga doktor, minsan ay nagkakaroon ng muscle spasm o bigla ang pagtaas ng brain activity kapag may pamilyar na boses silang naririnig. "Ang boses mo, Vanessa? Baka
Baka naramdaman niyang presensya mo. Lumabas ang doktor. Pagkalipas ng ilang minuto, nagpupunas ang pawis sa noo. Mr. Varona, kumalma na ang kanyang cardiac rhythm. It wasn't full awakening, ngunit may malaking pagbabago sa kanyang neurological response. Ang pakikipag-usap sa kanya ng mga taong malapit sa kanya ay maaring makatulong. Subalit kailangan muna natin siyang patuloyin sa mahigpit na obserbasyon. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Ivan. Tumingin siya kay Vanessa. Ihahatid na kita pabalik sa mansyon ni Don Roberto. Hindi ligtas na magtagal tayo rito. Mas lalo nagiging madalas ang pagmamanman ng mga tauhan ni Alejandro, ang mortal na kaaway ng pamilya namin sa negosyo. Sa buong biyahe pabalik, wala nagsasalita sa dalawa, ngunit ang katahimikan ay hindi na tulad ng dati na puno ng pader at pagtatago. Ngayon, ito ay isang katahimikan ng dalawang pusong nag-aaway sa kung anong tama at sa kung anong nararamdaman. Nang makarating sila sa mansyon, gabi na, dahil day off ng ibang kasambahay. Tahimik ang malawak na ari-arian. Naglakad si Vanessa patungo sa hardin sa likod ng mansyon upang lumamig ang kanyang ulo. Ang amoy ng mga gabi-gabing bulaklak at ang banayad na simoy ng hangin ay hindi sapat upang patigilin ang digmaan sa kanyang isipan. Mahal ko si Conrad. Paulit-ulit nagiit ng kanyang isip. 4 na taon ko siyang hinintay. Ngunit bakit sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, ang mukha ni Ivan ang kanya nakikita? Ang mukha ni Ivan na handang sumalo ng bakal para sa kanya. Ang mukha ni Ivan na umiiyak dahil sa bigat ng kasalanang hindi naman niya ginusto. Hindi ka pa natutulog? Napatalong si Vanessa sa gulat nang marinig ang pamilyar na baritono. Nakatayo si Ivan sa ilalim ng lilim ng isang malaking puno ng mangga. Nakapamulsa at nakatingin sa malawak na kalangitan. Hindi ako makatulog, sagot ni Vanessa at dahan-dahang lumapit ngunit nag-iwan ng distansya. Ikaw din naman. Marami akong iniisip. Ani Ivan. Lumingon ito kay Vanessa at sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang pagkakahawig nito kay Conrad ay tila naglaho. Ngayon, malinaw na kay Vanessa ang kaibahan. Si Conrad ay may malambot at palaging nakangiting aura, habang si Ivan ay may matigas, seryoso ngunit may nakatagong matinding lalim at pangangalaga na para sa kanya lang ipinapakita. Ivan, tungkol sa sinabi mo kanina sa ospital. Panimula ni Vanessa, ang kanyang puso ay nag-uumpisa na namang sumayaw sa ligalig. Kalimutan mo yun, Vanessa, ago ni Ivan. Bagaman may pait sa kanyang boses. Emosyon lang yon dahil sa pagod at takot. Ikaw ang babaeng mahal ng kapatid ko. Yun ang katotohanan na hindi ko babaguhin. Pero bakit ang sakit? Biglang pagsabog ni Vanessa. Humakbang siya palapit. Hinarap si Ivan ng may basang mga mata. Bakit nung nalaman kong buhay si Conrad, gumaan ang loob ko. Pero nung makita kita na sasaktan, masadurog ako. Ivan, wag mo akong sanayin sa proteksyon mo kung iiwan mo rin ako kapag nagising ang kapatid mo. Natigil na si Ivan. Ang pader ng pagpipigil na 4 na taon niyang inalagaan bilang Sebastian Varona ay tuloy ng gumuho sa isang saglit. Sa bilis ng isang kisap mata, hinawakan niya magkabilang balikat ni Vanessa at hinarap ito sa kanya. Sa tingin mo ba, madali ito para sa akin? Maring bulong ni Ivan. Ang kanyang boses ay puno ng pigil na pagnanasa at galit sa sarili. Araw-araw kitang nakikita. Vanessa, araw-araw ko nararamdaman ng pag-ibig mo. Pero alam kong hindi yun para sa akin. Para yun sa pangalan ng kapatid ko na suot ko lang bilang maskara. Pero kahit anong pilit kong sabihin sa sarili ko na makasalanan ito, Vanessa, mahal kita. Hindi dahil sa ikaw ang anghel ni Conrad, kundi dahil ikaw si Vanessa. Ang babae nagturo sa akin na may puso pa pala ako sa likod ng maruming mundong to. Hindi na nakapagsalita si Vanessa dahil sa sumunod na segundo. Nilapat ni Ivan ang kanyang mga labi sa mga labi ng dalaga.
Ito'y isang halik na hindi tulad ng mga halik ni Conrad noon. Ang halik ni Conrad ay banayad at puno ng mga pangarap. Ang halik ni Ivan ay intense, mapusok, puno ng pangungulila at may kasamang takot na tila ba ito na ang huling gabi ng kanilang buhay. Tumugon si Vanessa. Sa kabila ng budhi na sumisigaw, hinayaan niyang malunod ang sarili sa init at yakap ni Ivan. Na maghiwalay ang kanilang mga labi. Kapwa sila hingal. Nakatitig sa isa't isa ng may matinding pag-amin. Ngunit ang kanilang saglit ng pagmamahalan ay marahas sa nabasag nang marinig ang isang kakaibang tunog mula sa madilim na bahagi ng bakod ng mansyon. Ang tunog ng isang kargadong baril. Ang tunog ng pagkasa ng baril ay tila isang kidlat na gumising kay Vanessa mula sa isang magandang panaginip. Bago pa man siya makasigaw, mabilis at marahas siyang hinila ni Ivan pababa. Sapat na para dapaan sila ng dilim na mga halaman ng hardin. Dalawang sunod-sunod na katamtamang putok ang umalingaw. Silencer ang gamit ng salarin. Ang mga balay bumaon sa katawan ng puno ng mangga. Nagpatalsik na mga tipak ng balat ng kahoy sa ibabaw ng kanilang mga ulo. Ang amoy ng pulbor ay mabilis sa humalo sa bango ng mga bulaklak sa gabi. Dito ka lang, huwag kang gagalaw. Marina't mabilis sa bulong na Ivan sa mismong tainga ni Vanessa. Ang boses ito ay binalot ng isang nakakatakot na lamig. Ang mukha ng isang lalaking sanay sa panganib at handang pumatay para protektahan ang kanyang ari-arian. Ivan, wag! Panginginig ng buong katawan ni Vanessa. Nakakapit sa jacket ng lalaki. Ngunit hindi na siya pinakinggan nito. Sa isang swabing galaw ng kanyang kanang kamay, may hinugot si Ivan mula sa ilalim ng kanyang jacket. Isang itim na semi-automatic pistol. Hindi akalain ni Vanessa na ang lalaking inaasikaso niya ng mga papeles. Sa araw ay may dalang nakamamatay na sandata sa gabi. Mula sa madilim na sulok ng bakod, dalawang anino na nakasuot ng tactical gear at ski mask ang mabilis sa lumabas. Hindi sila ordinaryong magnanakaw. Ang kanilang bawat hakbang ay kalkulado. Sila ang mga hitman ni Alejandro. Ang mortal na kaaway ng pamilya Varona na matagal lang naghahanap ng pagkakataon upang tapusin ang natitirang tagapagmana. Bumasag sa katahimikan ng ganti ng putok ni Ivan. Ang isa sa mga anino ay napasigaw ng tamaan sa balikat. Dahilan upang mabitawan nito ang hawak na armas at mapaluhod. Pumasok ka na sa loob, Vanessa. Takbo! Sigaw ni Ivan habang patuloy na nagpapaputok upang magsilbing cover fire para sa dalaga. Walang lingon-likod na tumakbo si Vanessa patungo sa glass door ng mansyon. Dadapa siya sa gilid ng sementadong daan. Nagkasgasan ng kanyang mga tuhod. Ngunit pinilit niyang bumangon dahil sa tindi ng takot. Nang makapasok siya sa loob, nakita niya ang kaguluhan. Nagising na si Don Roberto at ang mga gwardya ng mansyon dahil sa ingay. Ano nangyayari, Vanessa? Natatarantan tanong ng matandang bilyonaryo habang pababa ng hagdan hawak ang isang shotgun. Sir Sebastian, may mga bumaril sa labas. Higbi ni Vanessa at itinuturo ang hardin. Mabilis na sumugod ang mga security guard ni Don Roberto sa labas. Ngunit bago pa man sila makarating, isang malakas na harurot ng makina ng sasakyan ang narinig mula sa labas ng tarangkahan. Ang mga kalaban ay mabilis na umurong nang ma-realize na nabigo ang kanilang sorpresang pag-atake. Nang bumalik ang katahimikan, mabilis na lumabas si Vanessa upang hanapin si Ivan. Nakatayo to sa gitna ng hardin. Binaba ang hawak na baril habang hinihingal. May bahid ng dugo sa kanyang kanang pisngi. Hula ni Vanessa ay mula sa talsik ng pira-pirasong porselana o bato. Ivan! Dinalung siya ni Vanessa ng isang maigpit na yakap at hindi na niya pinansin kung nakatingin si Don Roberto o ang mga gwardya. Ang tanging mahalaga sa kanya ay buhay ang lalaking nasa harap niya. Nakaramdam si Vanessa ng pag-aalangan sa katawan ni Ivan bago ito dahan-dahang huyumaka pabalik. Ibinaon ng mukha sa kanyang buhok. Ligtas ka! Salamat sa Diyos! Ligtas ka!
Kailangan nating tumawag ng pulis. Ani Don Roberto na lumapit na rin. Seryoso ang mukha. Sebastian, alam kong hindi ito ordinaryong hold-up. Sinundan ka ba nila rito? Tumingin si Ivan kay Don Roberto at binalot muli ng kanyang maskara ang mukha bilang Sebastian Varona. Mukhang nalaman nilang kinaroroonan ko, Don Roberto. Patawad ko na damay ang inyong tahanan. Ngunit may mas malaking problema tayo. Humarap si Ivan kay Vanessa. At ang lungkot sa kanyang mga mata ay mas matindi pa sa panganib na hinarap nila kanina. Nalaman na ni Alejandro na nandito ako sa Pilipinas. At kung hanap nila ako rito, ibig sabihin nanganganib din ang pasilidad kung nasaan si Conrad. Parang binuhusan na malamig na tubig si Vanessa. Ang pagganti ng mga kalaban ay hindi lang para kay Ivan, kundi para tuloy ang burahin ng pamilya Varona sa mapa ng negosyo. Aalis na tayo ngayon din, deklara ni Ivan habang tinitingnan ang kanyang relo. Kailangan nating ilipat si Conrad bago pa siya mahanap ng mga tauhan ni Alejandro. Vanessa, sumama ka sa akin. Hindi kita pwedeng iwan dito dahil alam nilang kasama kita. Sa gitna ng gabi, habang nag-aayos sila ng ilang kagamitan para sa isang biglaang pagtakas, alam ni Vanessa na ang susunod na mga oras sa magdidikta kung sino ang mabubuhay at kung sino ang mamamatay. Ngunit sa kabila ng takot sa kanyang puso, may isang bagay siyang natitiyak. Ano man ang mangyari, hindi na niya kayang iwan si Ivan. Ang madilim na kalsada patungong Antipolo ay tila mas humaba sa paningin ni Vanessa at Ivan. Walang patid ang harurot ng SUV. Humahawi sa makapal na fog ang madaling araw. Walang sino man sa kanila ang nagsasalita. Ngunit ang bawat sulyap ni Ivan sa rearview mirror ay nagpapakita ng matinding alerto. Hawak pa rin niya ang kanyang baril sa kanyang kandungan. Handang pumalag sa oras na may humarang na sasakyan. Malapit na tayo. Malamig na sabi ni Ivan na makita ang pamilyar na kurbada patungo sa nakatagong medical facility. Nang pumasok ang sasakyan sa malaking bakal na gate, napansin agad ni Ivan ang bukas na mga ilaw sa buong gusali. Ang mga security guard na dating nakatayo sa labas ay tila nagkakagulo sa loob ng lobby. Agad na kinabahan si Vanessa. Niluso ba sila ng mga tauhan ni Alejandro? Ang unang pumasok sa kanyang isipan. Hindi pa man tuloy ang humihinto ang sasakyan. Binuksan na ni Ivan ang pinto at mabilis sa bumaba. Sumunod si Vanessa at halos takbuhin na nilang pasilyo patungo sa ICU room ni Conrad. Ang amoy ng antiseptic ay tila mas naging matapang. Hinaluan ng ingin ng mga nagmamadaling yapak ng mga bidikal na tauhan. Mr. Varona, mabutit nandito na kayo. Bungad ng attending physician na si Dr. Alcantara. Hawak ang isang clipboard at hingal na hingal. Ano nangyari? May pumasok ba rito? Nasaan ang mga kalaban? Sunod-sunod na tanong ni Ivan. Nakataas ang armas at ang mga matay nagliliyab sa galit at proteksyon. Walang kalaban, Mr. Varona. Ibaba niyo ang inyong baril. Pagpapakalma ng doktor. Bagamat baka sa matinding pananabik sa mukha nito. It's a miracle. Ang biglang pagtaas ng kanyang brain activity kagabi, hindi in spasm. Nagkaroon ng spontaneous neurological rewiring. Gising na ang kapatid nyo. Gising na si Conrad. Parang binalot ng yelo ang buong katawan ni Vanessa. Tumingin siya kay Ivan at nakita niya ang matinding gulat na mabilis na napalitan ng isang emosyon na hindi niya mawari. Isang halo ng malalim na pasasalamat, ngunit may kasamang matinding takot at sakit. Dahan-dahang lumapit silang dalawa sa glass window ng silid. Wala na ang malalaking tubo sa bibig ni Conrad. Nakasandal ito sa nakataas na hospital bed. May oxygen cannula sa ilong at dahan-dahang ginagalaw ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata, ang mga matang 4 na taong naging mistulang walang buhay ay bukas na ngayon. Bagaman may bakas pa na matinding pagod at panghihina. Malinaw ang paningin nito. Pumasok si Ivan at Vanessa sa loob ng silid. Ang tunog ng heart monitor ay mabilis ngunit regular. Nang marinig ni Conrad ang pagbuka ng pinto, dahan-dahan itong lumingon.
Tumama ang paning nito kay Ivan. Isang mahinang ngiti ang sumilay sa tuyong mga labi ng lalaki. Ivan? Ang boses si Conrad ay parang gas-gas na papel. Halos bulong na dahil sa 4 na taong hindi paggamit ng kanyang voice box. Conrad! Lumapit si Ivan at hinawakan ng kamay ng kanyang kambal. At sa unang pagkakataon, sa loob ng 4 na taon, naging marupok ang matatag na si Ivan. Tuloy ang umagos ang luha sa kanyang mga pisngi. Bumalik ka. Salamat sa Diyos, bumalik ka. Salamat sa pagprotekta sa pamilya natin. Mahinang tugon ni Conrad at ramdam ang bigat ng sakripisyong ginawa ng kanyang kapatid. Ngunit ang paningin ni Conrad ay hindi na natili kay Ivan. Dahan-dahan itong inilipat ang kanyang tingin sa babaeng nakatayo sa likod ng kanyang kambal. Kay Vanessa, nakasalukuyan nakatapat ang kamay sa kanyang bibig. Umiiyak ng walang tunog. Si Vanessa? Usal ni Conrad. Ang kanyang mga mata ay biglang nagtupig. May matinding pangungulila at pag-ibig ang dumaan sa mga matang iyon. Ang eksaktong pag-ibig na huling nakita ni Vanessa 4 na taon na nakalipas. Ang anghel ko. Tinupad ko ang pangako ko. Bumalik ako para sa iyo. Humakbang si Vanessa. Lapit sa kama. Binitawan ng sariling pagpipigil. Hinawakan niya ang kabilang kamay ni Conrad. Mainit ito ngayon. Buhay na buhay. Conrad, salamat. Salamat at hindi mo ako iniwan. Habang nakasubsob si Vanessa sa dibdib ni Conrad, nararamdaman ang mahinang pagtapik ng kamay nito sa kanyang balikat. Napatingin si Vanessa sa kinaroroonan ni Ivan. Nakatayo si Ivan sa gilid. Dahan-dahang umatras patungo sa pinto. Ang mukha nito ay blanko. Ngunit ang mga mata nito ay nagpapakita ng isang pusong kasalukuyang winawasak ng sarili nitong tungkulin. Nagtagumpay si Ivan. Nailigtas niya ang kanyang kambal. Napanatili niyang buhay ang imperyo ng kanilang pamilya at naibalik niya ang lalaking tunay na nagmamay-ari ng puso ng babaeng mahal niya. Tumama ang paningin ni Ivan kay Vanessa sa huling pagkakataon bago itutuloy ang lumabas ang silid. Isang sulyap na nagpapahayag ng pamamaalam at pagsuko. Naiwan si Vanessa sa pagitan ng dalawang mundo. Ang nakaraang binuo ng mga pangarap kasama si Conrad at ang kasalukuyang binago ng isang intense, mapanghanib at totoong pag-ibig sa piling ni Ivan. Ang pintig ng kanyang puso ay hindi na para sa lalaking nasa kama, kundi para sa lalaking kalalabas lang ng pinto. Ang loob ng medical facility ay pinalot ng kakaibang bigat pagkatapos ng mahiwagang paggising ni Conrad. Habang ang mga doktor ay abala sa pagsusuri sa pisikal na kondisyon ng nagbalik na bilyonaryo, si Vanessa naman ay nakatayo sa madilim na sulok ng pasilyo. Hawak niya ang kanyang magkabilang braso. Tila ba sinusubukan nitong pigilan ng sariling pagkatao na magkandudurog-durog. Buhay si Conrad. Iyon ang pangarap niya gabi-gabi sa loob ng 4 na taon. Pero bakit imbes na lubos na kaligayahan ay isang matinding bigat sa dibdib ang kanyang nararamdaman? Sa bawat pambanggit ni Conrad sa kanyang pangalan, ang mukha ni Ivan ang mga labi nitong mapusok. Ang mga kamay nitong humablot sa kanya mula sa tiyak na kamatayan. Ang rumerenda sa kanyang isipan. Vanessa, napaangat ang ulo ng dalaga. Si Ivan, suot muli ang kanyang seryoso at malamig na disposisyon, ay nakatayo sa kanyang harapan. Hawak nito ang 2 pasadyang pasaporte at isang maliit na bag ng mga dokumento. Kailangan nating kumilos ng mabilis. Paring saad ni Ivan. Pilit na iniiwas ang kanyang mga mata sa labi ni Vanessa na kumakailan lang ay hinalikan niya ng may katuturan. Nakatanggap ng ulit ang aking mga tauhan. Papasok na sa Antipolo ang 3 sasakyan ni Alejandro. Nalaman nila na nagising si Conrad sa pamamagitan ng isang espiya sa loob ng ospital. Gusto nilang tapusin ang sino man nila, 4 na taon na nakalilipas. Ano si Conrad? Hindi pa siya pwedeng ihatid o ilipat ng basta-basta. Natatarat ang sagot ni Vanessa. Lumapit siya kay Ivan at walang pag-alinlangang hinawakan ang braso nito. Ivan, mapanganib.
Napatitig si Ivan sa kamay ni Vanessa na nakahawak sa kanya. Dahan-dahan, sa huling pagkakataon, binalot ng kanyang malaking palad ang kamay ng dalaga. Yan ang dahilan kung bakit kailangan kong manatili rito. Upang harapin sila. Ikaw, Vanessa, sasama ka sa mga nurse na maglalabas kay Conrad sa back exit. May ambulansya naghihintay doon na magdadala sa inyo sa isang ligtas na safe house sa Cavite. Hindi, paano ka? Pumatak ang luha sa mata ni Vanessa. Harap pa naman sila na mag-isa? Ivan, wag. Isang mapait, ngunit napakagwapong ngiti ang sumilay sa mga labi ni Ivan. Tungkulin ko ito bilang kapatid at bilang Sebastian Varona na kilala ng mundong to. At higit sa lahat, kailangan kong ibalik sa iyo ang lalaking karapat-dapat sa pag-ibig mo. Si Conrad ang buhay mo, Vanessa. Ako'y isang anino lang na dumaan para protektahan ka. Hindi totoo yan. Gustong isigaw ni Vanessa, ngunit bago pa man niya mahanap ang kanyang boses ay isang malakas na pagsabog ang yumanig sa buong posibilidad. Nabasag ang mga salaming bintana sa dulo ng pasilyo. Natigilan ng mga nurse at mabilis ang nagpatayo ng mga pangunahing ilaw. Pinalitan ng mapupulang emergency lights na nagbigay ng mas intense at nakakatakot na kapaligiran sa silid. Dumating na ang mga tauhan ni Alejandro. Ilabas niyo na si Conrad, ngayon na! Sigaw ni Ivan sa mga armadong security na kasama niya. Pumasok si Ivan sa silid ni Conrad. Sa kabila ng panghihina, nagawa ni Conrad na maupo sa tulong ng isang nurse. Tumingin si Conrad sa kanyang kambal. Nakita ang hawak nitong baril at agad na naintindihan ng sitwasyon. Ivan, huwag mong hayaang mangyari muli ang dati. Mahinang usal ni Conrad. Ngunit may otoridad. Inabot niya ang kamay ng kanyang kambal. Mag-ingat ka. Tumingin si Conrad kay Vanessa. Pagkatapos ay kay Ivan. Ay kung anong napansin ang naggising na bilyonaryo sa paraan ng pagtitinginan ng dalawa sa isa't isa. Isang lalim ng emosyon na hindi basta-basta nabubuo sa loob ng maikling panahon. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, binuhat na siya ng mga tauhan patungo sa stretcher. Habang hinihila ng mga nurse ang stretcher ni Conrad, patungo sa sikretong lagusan, lumingon si Vanessa. Sa gitna ng pasilyo, sa ilalim ng kumikislap na pulang ilaw ng emergency alarm, nakatayo si Ivan. Itinaas nito ang kanyang baril. Ikinasa ang kanang kamay at hinarap ang pintuan kung saan naririnig na ang mga yabag at putok ng mga kalaban. Mahal kita, Vanessa. Ang huling labi na binuo ng bibig ni Ivan nang hindi gumagawa ng tunog. Bago ito tuli ang tumakbo patungo sa direksyon ng panganib. Ivan! Ang sigaw ni Vanessa ay nalulod sa tunog ng sunod-sunod na putok ng baril sa loob ng pasilidad. Inatak siya ng mga nurse palabas. Dala ang kanyang durog na puso na sa pagkakataong ito ay hindi na para kay Conrad, kundi para sa lalaking kasalukuyan nag-aalay ng buhay sa ngalan ng tungkulin at pag-ibig. Ang bawat putok ng baril na umaalingaw-ngaw mula sa loob ng pasilidad ay tila mga saksak sa dibdib ni Vanessa. Habang patakbo silang lumalabas patungo sa nakatagong ambulansya. Umiiyak siya. Hindi dahil sa takot para sa sariling buhay, kundi dahil sa lalaking naiiwan sa gitna ng madugong labanan. Si Ivan, ang lalaki naging kalasag niya. Ang lalaking umangkin sa kanyang puso sa loob ng maikling panahon sa ilalim ng ibang pangalan. Vanessa, pumasok ka na! Mahinang utos si Conrad mula sa loob ng ambulansya. Bagangsak ang katawan nito ngunit gising na gising ang diwa. Nang sumakay si Vanessa, mabilis ang marurutang sasakyan palabas ng ari-arian. Kasunod ang dalawang back-up na sasakyan ng mga tauhan ng pamilya Varona. Sa likod nila, maririnig pa rin ang tunog ng mga sirena ng pulis na paparating na rin sa wakas matapos ang tawag ni Don Roberto. Lumipas ang 3 araw na puno ng matinding kaba at pighati. Dinala si Conrad sa isang ligtas at pribadong ospital sa Manila na pagmamay-ari mismo ng kanilang pamilya, kung saan may higpit ang seguridad. Sa mga araw na iyon, walang balita kay Ivan. Hindi alam ni Vanessa kung buhay pa ba ito o kung tuloy na siyang iniwan ng lalaki na nagturo sa kanya kung paano muling magmahal ng totoo.
Isang hapon, habang nakaupo si Vanessa sa tabi ng kama ni Conrad, dahan-dahang hinawakan ng huli ang kanyang kamay. Mas maayos ng kulay ni Conrad at nakakapagsalita na ito ng mas diretso. Vanessa? Tawag ni Conrad, seryoso ang mga mata. Sa nakalipas na 4 na taon natutulog ako. Ang alaala mo ang tanging kumahawak sa aking buhay. Pero nung gabing magising ako, nakita ko kung paano mo siya tingnan at nakita ko kung paano kanya protektahan. Naiyak si Vanessa at napayuko. Conrad, patawad. Pinilit kong labanan. Akala ko ikaw siya. Huwag kang humingi ng tawad. Pagputol ni Conrad at may banayad ng ngiti sa mga labi. Si Ivan, buong buhay niya ay sinakripisyo niya para sa akin at sa pamilya natin. Ngayong tapos na ang gulo, napatay ng mga pulis si Alejandro sa labanan at nadakip ang mga tauhan nito. Ligtas na tayo, Vanessa. At sa unang pagkakataon, gusto ko ibigay kay Ivan ang kaligayahang nararapat para sa kanya. Ang pag-ibig mo ay hindi isang utang na dapat bayaran sa nakaraan. Ito ay para sa taong kasama mo sa kasalukuyan. Nasaan siya, Conrad? Buhay pa siya? Hikbi ni Vanessa. Buhay ang kakambal ko, Vanessa. Medyo may mga sugat at pasa, pero matigas ang bungo ng isang varona. Tawa ni Conrad sabay turo sa pinto. Nasa labas siya. Kanina pa hindi mapakali. Sige na, puntahan mo na ang totoong tinitibok ng puso mo. Mabilis na tumayo si Vanessa at binuksan niya ang pinto ng silid at lumabas sa malawak na pasilyo ng ospital. Doon, sa tapat ng malaking bintana kung saan sumisikat ang araw, nakatayo si Ivan, may benda ang kanyang kanang balikat. May mga gasgas sa mukha at nakasuot ng simpleng t-shirt. Mukha itong pagod ngunit nang lumingon ito at makita si Vanessa. Tila ba napawi ang lahat ng sakit sa katawan nito. Hindi na nagdalawang isip si Vanessa. Patakbo siyang lumapit at marahas na isinubsob ang sarili sa dibdib ni Ivan. Maingat naman siyang niyakap ng lalaki gamit ang kaliwang braso nito, habang ibinabaon ang mukha sa leeg ng dalaga. Akala ko na wala ka na. Tangi si Vanessa, habang mahigpit na nakakapit sa likod ng lalaki. Nangako ako sa Vanessa, hindi kita iiwan. Bulong ni Ivan at ang boses ay puno ng matinding emosyon at kaginhawaan. Tapos ng pagpapanggap, hindi na ako si Sebastian at hindi ko na kailangan maging si Conrad sa harap mo. Ako si Ivan, ang lalaking baliw na baliw sa'yo. Inangat ni Vanessa ang kanyang mukha at tinitigan ng mga mata ni Ivan. Ang mga matang pamilyar ngunit ngayon ay malaya na sa anumang maskara at pader. Dahan-dahang inilapit ni Ivan ang kanyang mukha at nilapat ang isang matamis, banayad, ngunit may pangakong halik sa mga labi ni Vanessa. Isang halik ng pagsisimula, ng kalayaan, at ng totoong pag-ibig. Isang taon ang mabilis na lumipas. Sa isang tahimik at magandang hardin sa harap ng dagat, isang simpleng salo-salo ang nagaganap. Ganap na naka-recover si Conrad at siya lang ngayon ang opisyal na namumuno sa Varona Shipping Line sa bansa. Kasama si Don Roberto bilang kanilang pangunahing business partner. Masaya ito nakikipag-usap sa mga bisita at malayo na sa mga anino ng nakaraan. Samantala sa tabing dagat, magkahawak kamay na naglalakad sina Vanessa at Ivan. Suot ni Vanessa ang isang simpleng puting bestida habang si Ivan naman ay nakasuot ng casual na polo. Sa kanang kamay ni Ivan, kumikinang ang isang simpleng gintong singsing, ang patunay ng kanilang nagdaang kasal. Masaya ka ba, asawa ko? Malambing na tanong ni Ivan sabay hila kay Vanessa patungo sa isang mahigpit na yakap mula sa likod. Lumingon si Vanessa at hinalikan si Ivan sa pisngi. Sobra. Akala ko noon, ang muling makitang ex-boyfriend ko ang pinakamalaking gulat sa buhay ko. Pero ang mas ikinagulat ko ay ang katotohanang mas mamahalin ko pala ang kambal niya na hindi ko akalaing magiging buhay ko. Natawa ng mahina si Ivan at mas hinigpitan ang yakap habang sabay nilang pinapanood ng magandang paglubog ng araw. Ang bagyo ay natapos na
At sa wakas, ang estranghero na pumasok sa kanyang buhay ay siyang naging permanenteng may-ari ng kanyang puso. Wakas. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. God bless us all.